Hi, hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. For today, tayo po ay magtatanggal ng mga expired medicine. Hindi ko na inalis yung background ko para at least naririnig nyo. Kunyari na lang ASMR, diba? So, watch. May video na ako, guys. Naisahan talaga eh. Look, similar product, similar color, similar size, similar milligram, similar generic name, but the brand name is not same. Why? The other one is from F&B. The other one is from Dyna. Whether they are different or the brand name is different, but the mother name or the generic name is the same, it's mean mapa-generic yan, mapa-branded yan, pareho lang po ng effect. Wala po yung pinagkaiba. Pinagkaiba siguro the price, 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na mura ito, hindi ito effective. No. Meron lang pong substances or meron lang parang product or ingredient sa pagluluto para mas madali na narito sa mura. Pero this one po is also a branded ha. Both branded but different price. Kasi 4 pesos and 7 pesos. This one is 4 pesos. While this one is 7 pesos. And if you see, they are both SPI. Both of the capsule written SPI. Look at this one. Diba? May SPI. And ito, meron din siyang SPI. So, when tatanggalin ko sila sa capsule, ay sa lagayan. This will be the DDC, the color green. And this will be the color red. Expired na to ha, hindi na to binibenta. Kaya dinidispose ko na sila. Look. This is the F&D and this is the DDC. There's no differential. Wala silang pinagkaiba. The color is same, the product is same. Yan. Walang pagkakaiba. So, it doesn't matter if mura o mahal. Ang mahalaga, you take your medicine on time and you take the proper medicine that the doctor prescribed to you. Nag-discuss pa nga ako. Diba? So, kung bakit, para hindi na ako magre-record mamaya, kung bakit nandito itong mga to, bakit ko sila dinidispose sa ganitong lalagyan? Kasi po pag dinispose ko sila directly sa basurahan,
possible na pulutin. Akala nila kasi, pwede pang i-take, especially those na hindi pa masyadong nakakabasa, no? Baka kasi pulutin nila, tapos inumin nila, okay, isipin nila, pwede pa yan kasi bababa lang yung effect. Which is true, bababa yung effect niya. Pero, hindi na dapat tinitik ang expired medicine. Kaya ang ginagawa ko is, nilalagay ko sila sa isang ganito. Bakit ko nilalagay ng ganito? I still remember way back when I was in college, pupunta kami sa mga drugstore, humihingi kami ng mga expired medicine kasi ginagamit namin for experiment. So, here in my place, kung saan ako nag-work, meron din mga kagaya ko na former student ng pharmacy or medtech na humihingi ng mga ganito para maging experiment nila. So, at least, sa kanila ko ibibigay o sa mga umihingi na yon, sa kanila ko maibigay, alam ko na ginamit nila in experiment. Wait lang, may natapon. Hindi nila yon i-take, parang ganon. So, kampante ako. And then, yung mga syrup, paano ko ba dinidispose? Ang pag-dispose ko lang naman ng syrup, wala akong lapel, hindi ko gamit yung wireless mic ko nasa bahay, sorry. Paano ko dinidispose naman yon? Dinadirect ko pong itapon sa laboratory or lababo. Tapos, sabay siya ng running water, ha? Kasi may mga syrup talaga na malapot, meron naman parang water lang, ganun. Kasi hindi ko rin sila pwedeng itapon. So, minsan tinatapon ko na yung amber bottle, pero marami pa rin mga student kasi na gumagamit nun. Lalo na guys, nung pharmacy student ako na mga third year ata yun, or second year ako, manufacture. Second year, second sem po ata tinake yun. Parang manufacture, yung subject na yun. So, naghanap kami ng mga amber bottle. Although may nabibili ng amber bottle talaga. Pero kung gusto mo makatipid, kung punta ka lang sa mga drugstore, manghingi ka ng amber bottle. Tapos alam niyo yung pinaka-cup niya, pinapalitan namin yun ng cup ng acetone, mertiolate, or else yung cuticle. Kasi, yun yung ka-level nila, I mean, dun sila mag-combine eh. Kasi hindi pwede yung gamit na ngayon na mga parang mga tansan sila, ganon yung texture nila. Hindi ko siya ma-explain. So, kaya ganon yung ginagawa ko ngayon. Kasi syempre bilang student dati ng pharmacy, no? Maiintindihan ko yung hirap ng paghahanap ng mga ganito. Kaya at least, diba? Meron ako kung sakaling may humingi dito. May naka-ready akong mga expired medicine. Before, ginagawa ko ganito. Pag expired na sila, bubuksan ko sila, papowdery ko talaga, paghiwalayin ko. Tapos pag pinaghiwalay ko na ng ganun, itatapon ko na lang riyan. Magkano kuya? 341. Wait lang ha. Isa kang nadami, you're so hot like fire. Alam mo, it's January 6 today and my mood is so beautiful. Pero kahit January 6, hindi ko ito maa-upload ng ngayon kasi marami akong naka-line up. Meron kasi akong friend na vlogger siya sa TikTok. Ako kasi, I upload on vlogger siya sa, vlogger siya sa Facebook. So, ako kasi, ina-upload ko sa TikTok ko, sa YouTube, and sa Facebook. So, 3 pinag-uploadan ko. Para cool. Ito lang. Alam mo, natuwa. Ang ganda ng shade ko. Natuwa ako kasi sabi niya ganito. Alam mo, be, sabi niya, nag-start ako sa wala. Wala daw mga nanonood sa kanya, ganun. Walang nagla-like, walang nagko-comment. So, sabi ko, actually, ganyan din ako, sabi kong ganun. Nagbablog na ako before, nung may management pa ako. Kaso kasi hindi ako consistent nun, kasi nga, nag-aaral ako, so nahihirapan akong mag-vlog while I'm studying. So, bumalik ako sa vlogging nung, neto lang, actually. Neto lang talaga ako bumalik sa vlogging. Halos
ang binoblog ko naman is usual, a day in my life. Nag-start ako sa a day in my life, I think that's October. Nung nag-start ako, bumalik ako sa vlog, sa pagbablog. Hindi ganun kataas yung mga viewers ko. Hindi rin ganun na masasabi kong mababa kasi meron namang nanonood, meron mga nagla-likes, and somehow may mga nagko-comment din. Pero, I'm not that too famous kagaya nung mga kaibigan ko, no? Hindi ko na sila i-drop, pero sooner or later sasali ko sila sa paganyan-ganyan dyan. Yun, nakakausap ko sila, tapos ang sabi nila sa akin, alam mo be, nag-start ako sa wala. Sabi niya gano'n. Yung isa to ha, mami na siya ngayon. Nag-start ako sa wala, walang nagpa-follow, walang nag-ano, nag-i-invite lang ako ng nag-i-invite na may mag-follow sa account ko, sabi niya. Tapos ngayon, eto, sabi niya pa unti-unti, nakikilala kahit pa paano, which is nakita ko, ang dami niya ng viewers, ang dami niyang followers. Tapos sabi ko, okay lang siguro, sabi ko na mag-start sa wala. Kasi dyan naman talaga nag-uumpisa ang lahat sa wala. Hanggang parang makilala ka, may mga video ka na mag-click, ganon. So sabi niya, oo, ganon na nga. May video lang ako na nag-click noon, sabi niya. Kaya lang parang umangat ako, sabi niya ganon. So sabi ko, malay ko sa mga ginagawa kong video din is may mag-click. Sabi niya, oo, huwag ka lang magsawa. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, oo naman. Sabi ko, basta, ako pa naman, pag nagbablog ako, pag sinipag lang, pag naisipan ko lang. Pero ang gusto ko is nakakapag-upload ako palagi. So sabi niya sa akin, huwag mo na rin sundin yung every week ka lang mag-upload. Sabi niya, hindi, kung marami kang video, kahit a day lang, kunyari nag-upload ako ngayon, bukas hindi, kinabukasan mag-upload ako. Pwede daw yun, para daw mas marami pa akong mahikayat. So yun yung sabi ng isa kong friend. Ito naman yung pangalawang friend ko. Ito, super famous siya, as in million viewers na siya, and million followers na siya. Nag-start siya bilang affiliate. Hindi ko alam how to pronounce that. Sa TikTok, brand ambassador. And sabi niya, di ba brand ambassador ka din? Di ba nagaganito, ganyan ka din? Sabi ko, oo. Bakit sabi niya hindi mo binablog? Dapat binablog mo na din. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, ginagawan ko lang to ng video. Pero hindi ko siya binablog. Pero because of her, I realized na, nga no, bakit hindi ko i-vlog? So, nag-BA ako ng isang product na kaka-vlog ko lang, halos review nga. Gift siya sa akin, and syempre as a gift product na yun, why not i-review ko? Which is the Coco Rose cosmetic, no? Ayun, nire-review ko, te. Tapos, hindi man pagkalahatan, maraming nag-views, pero masaya ako kasi, alam mo, pag ginagawa mo pala yung ganung bagay, tapos you're so happy doing that, napakagaan sa'yo. Parang right now, I'm doing a clip or video na nag-dispose ako ng mga expired medicine. Tapos, kumukuda ako sa harap ng camera kahit wala naman ako kausap ko lang naman, sarili ko na. Ayun, tapos ang sabi niya sa akin, kasi Kapampangan vlogger yung dalawa na yun. Marami akong friends na vlogger na Tagalog pala. Pero these two, Kapampangan vlogger sila. Sabi nila sa akin, use your Kapampangan language sometime. Sabi nila gano'n. Sabi ko, oo, sige. Sabi ko, tsitsempuhan ko yung nagkakapampangan lahat na nasa paligid ko. Sabi ko gano'n. So, makikita niyo naman sa mga past YouTube ko, past vlog ko, is more on my family, no? Halos pahapyaw lagi yung kapatid ko kasi nga medyo shy type siya sa camera. So, yun, yung brother ko, nandun siya, nakukuha ko siya. The Biniverse concert, which is nakadalawang upload na ako. May pangatlo pa akong upload niyan, which is the concert, yung concert mismo nung day 3. Yun na yung i-upload ko. Kaso kasi, na-overwhelm pa ako. Parang hindi ko pa siya ready i-upload kasi nandun pa ako sa scenario na pag pinapanood ko siya, feeling ko nandun pa rin ako, nanonood pa rin ako with them, parang ganon. Ay naku, isa lang masasabi ko, pakagaganda nilang lahat. Alam niyo si Beanie Stacy is not my bias. Hindi ko siya bias. As in, hindi ko siya bias. Ang bias ko talaga is si Mika, si Aya lang. Hindi ko talaga bias. The bias record ko lang is si Gwen and si Colette. So, ganito yung kwento dyan. Alam niyo yung pagkakalamig, yung kanta na yun na super OA. Ay, grabe. Tapos yung bumirat si Beanie Stacy. Hoy, nandun ako. Nakita ko yun. Talagang yung tawa ko dun sa video, pag mapapanood nyo,
pinilit kong wag tumili para maipa-showcase ko yung video sa inyo. Pero the first time na lumabas sila on stage, nahampas-hampas ko talaga yung brother ko. Nahampas-hampas ko talaga yung brother ko. As in, sobrang saya ko. Alam mo yun, sana sa BTS concert, no, nasa Pilipinas pa sana ako at mapanood ko yun with my co-armies, no? Masaya. Super masaya. Masaya ako na nagawa ko na yun. Alam niyo, dati sa TV lang ako nanonood ng concert. Dati bumibili lang ako ng illegal live streaming. Opo, illegal live streaming ang tawag kasi nga, 'di ba? Parang binili mo siya sa mga bumili talaga ng live. Yung kasi may ganun po na parang nagsisecure ka ng live. And then nag-secure ng live para ma-share sa iba, magano siya parang magbibigay siya ng slot. So, pag nagbigay siya ng slot, kasi illegal na yun eh. Kumbaga nasa screen niya na, tapos pinapanood lang namin. Ganun siya. So, nagbabayad kami, pero the payment is not that too expensive. Like 60 pesos, 50 pesos, ganun lang naman. Masaya na kami kasi, alam nyo ba, the yet to come and permission to dance. Yun yung first ever concert ng BTS na pinanood ko on screen. Yes, on screen. Tapos, sabi ko sa sarili ko, sa susunod, makakapanood na ako ng live ng BTS. Alam niyo ba yung Red Bullet? Baliw na baliw pa ako sa Aldab noon. Diyos ko, kung hindi sana ako nabaliw sa Aldab, BTS fan ako. Look guys, how I am addicted on BTS. Wait lang. Eto, I have a tattoo here. It is BTS. Ang payat kasi ng wrist ko. Did you see? That's BTS. And signature ng father ko sa baba. Ay. Hiningal ako. Nagkukwento na ako sa inyo. So, yun. Diba? Kaya hindi ko ma-upload yung concert ng BINI kasi hindi pa ako nakapag-get over. Dapat may BINI concert na naman. Looking for sponsor po. Baka naman, nananawagan na po ako. Gusto kong magpa-VIP pero iniisip mo, ang price kasi ng VIP. I mean, deserve nila yung price na yun, yung halaga ng price ng VIP. Pero, syempre parang, ang pricey naman. Kaya ko ba itong gastusin sa isang araw? Parang ganun. Diba? So, nag-iisip-isip kami. Actually, ang pinaka-fan ng BINI is yung brother ko. Parang low-key fan lang ako. So, low-key fan ako, ha? Pero, kahit low-key fan ako, alam nyo ba? Kilig na kilig ako sa Mikaya. Kaya nga ako nagpa-red hair. Pero ganito ang kwento ng red hair ko. Ha? Wait lang, ha? Wait lang. Mo, panahin ako magkwento. Kwento kaya kayo na, ano, bakit? Kapampangan, no? Nag-red hair ako, it's not totally because of Mika. If you're familiar with Baby Monster Jung Ayon, siya yung reason bakit ako nagpa-red hair. And nung time na naka-red hair si Ayon, yun yung time na may all-star yung sport ng mga ABS-CBN. So, volleyball player si Mika doon, naka-red hair siya. Nakita ko si Sakuragi na babae version. Nahatak niya ako, Nahatak ako ni Mika nung time na yun. Sabi ko sa sarili ko, ang ganda nito. Sabi ko, parang lalo akong pinush ni Mika na mag-red hair. So, ayun, nagpa-red hair na talaga. Parang kay Ayon siya nag-start. Tapos dahil hinatak na talaga ako ni Mika, yun, pina-red hair ko na siya. Pero alam nyo, ang sakit ng red hair. Habang naliligo ka, nagba-bloody-bloody. When I say bloody, alam niyo yun, dahil yung red, nagpe-fade siya, hindi siya nag-stay ng so much sa buhok. Siguro nakailang retouch ako. Actually, nag-retouch pa ako nung December 12, nung bago ako mag-birthday. Diba? Next video tayo, wait lang. Ayan. So, yun. Niretouch ko pa siya nung birthday ko.
Tapos, si Mika, biglang lumabas, nagkulay ano yung buhok niya, nagkulay brown na parang purple, conforme sa araw. Which is, yun ang original color na, hindi naman original color ng hair ko, pero medyo malapit-lapit din yung kulay ng buhok ko talaga. So, pumunta ako sa sa isang bilihan ng pangkulay ng buhok. Kasi kung pupunta na naman ako ng salon, gagastos ako, tinitipid ko yung sarili ko, te. So, ganito yun, pumunta ako dun sa ng kulay ng buhok. Syempre mga yan is parang masasabi na nating professional na sila kasi alam na nila lahat ano yung dapat, no? So, sabi niya, to fade off yung color ng hair mo kasi super dark red nito. Kaya nga ako ligo ng ligo para at least maalis yung kulay niya. So, sabi niya, wag daw ako gagamit ng oxidizing. Kasi si Ayon, nag-return siya ng black color din. Tapos si Jin ng BTS is black yung hair niya. And then si Mika na medyo parang mukhang black pagka ano. So, te, bumili ako ng pangkulay ng hair. Sabi niya, hindi ko lalagyan ng oxidizing. Hindi ko siya nilagyan ng oxidizing. Basta nilagay ko lang siya ng plain sa buhok ko. Walang nangyari. Wala. Hindi siya nag-effect. So, tama nga yung handler ko na kailangan ko muna siyang ipa-fade. Tapos ngayon, gusto ko ting magpa-hair extension kahit mahaba na yung buhok ko. Kasi, dati akong super long hair. And dahil sa pageant din, dahil nag-dry yung hair, kinakailangan ko siyang alam mo yun, kailangan ko siyang ipa-cut. So, ngayon, baka pwede na. Diba? So, tignan natin kung kailan tayo magkakapera. Kailan tayo magkakapera. Para at least, diba? Maganda-ganda na yung ayos ng buhok ko. Just to have like fire. Alam mo yung kanta na yan? Kahit may love sa'yo si Taibuchi. Tas hindi ka basta-basta yung datingan mo napakalakas and sing. Isa kang gatam, you're so hot like fire. To the sky or something like that. Hindi ko alam yung lyrics. Hindi ko talaga alam yung lyrics. Pero ang ganda ng song na yun. Let me see the lyrics. Wait lang. Hanapin natin yung lyrics. Saan ba yung TikTok na ito? And I can't deny it. Pag napasakin ka, Diyos ko po, inay. Taibuchi. Ang galing! Okay. If you ask me, keep in mind what's the use of Taibuchi. Alam ko kasing hindi ka basta-basta tapos yung dating mo napakalakas and see. Sa kanggatam, you're so hot like fire. So fire, lakas sa fire. Gusto kita and I won't deny you. Pag napasakin ka, Diyos ko po, inay. Pero hindi maganda yung boses ko. Hindi talaga. Yung singer kasi talaga is my papa. I just sing, but I'm not sing. Nakanta? Oo. Ito, na-memorize ko na ito yung bala ko siyang gawin. Isa sinitay silado po siyang gigibin din sa masa tudok isa sabi ko gabaan lagi sa Diyos sa sinitay silado isa pa, kaya ko yan.
Sa sinulay silado po siya may giving na sa mostra tudok isa sabi ko gaba analisa. Sa sinulay silado po siya may giving na sa mostra tudok isa sabi ko lipis pagkistan Pojisenta. Gagawin ko siya soon. Pero gusto ko gawin ko siya, hindi na red hair yung buhok ko. Kaya pinapa-fade out ko muna siya bago ako gumawa ng mga trend. Kaya kung papansinin nyo, all my TikTok is always I'm dancing and dancing. Wait lang. Kaya din siguro hindi ako nagiging complicated on rapping. Kasi I know how to rap. Yun na lang. Pero alam nyo, this 2025, I am so grateful and thankful because I see those people who will stay with me with their true colors, and I thank God for it, for giving me the realization, and super blessed ko to have my family on my side and friends. I have a lot of friends na they're truly friends ha. You cannot say na they're just sugarcoating you. I have a friend that they sugarcoat me, maybe because they don't need me anymore. Parang ganon. And I also felt the left behind. Parang left out. And then I realized, why do I need to feel this way? For what? So I decided to God is right. And then yung Bible kanina, sabi niya, lahat daw, ipa-flash ko siya dito mamaya. Lahat daw ng totoo at hindi totoo sa akin, ipapakita ni Lord kasi parang mas ma-realize ko who is the real person na nakasurround sa akin. And last night, I cried so much, guys. I cry a lot, no? Nag-iiyak talaga ako sa mommy ko, sa brother ko. Nag-iiyak talaga ako. And also the inside out, nag-iiyak ako sa kanila. Pero after that cry, I realized and I prayed to God. Sabi ko kay God, Lord, kung ano man tong napifeel ko, I surrender it all to you. Ikaw na po bahala. Sana paggising ko po bukas is okay na po yung pakiramdam ko. Wala na pong bigat sa puso ko. Wala na pong kahit anong galit o kahit anong pain na nararamdaman yung heart ko. And guys, it's really a miracle. I wake up with smile and I realize it is a peace of mind. No, it is a peace of mind. Bigla siya nag-stop. So, and it's also helped me to be more self-love. I have one person who always told me na you need to choose yourself always. Sabi niya ganun. And I also have a friend, si Miss A. Miss A na lang. Si Miss A tsaka si Miss M. Sabi nila sa akin, pag nandun ka na sa sitwasyon na mag-aasawa ka na, or may pamilya ka na, or may asawa ka na, parang ganun, dun mo malalaman who is really or real to you. Dun mo mas masasabi na, okay. And now, I all realize everything. And to those friends that I have last night talking with you guys, thank you so much to my boy best friends. Yes, boy best friends with S. Thank you so much sa mga nakausap ko kagabi. I'm so thankful of you guys. Thank you for helping me to realize things in my life, no? And to Miss A and Miss M, thank you so much, guys. As in, hindi lang basta chikahan ng inside out. You always there. I feel that last night na nandyan kayo for me. Thank you, guys. Thank you. And God knows how thankful I am sa inyo. And God knows na yung ginagawa nyo is tama at i-bless kayo ni Lord. And I pray for your safety, guys. Thank you so much. So, ayun. Narinig nyo na yung
disposing. O, diba? Sakto-sakto. Dispose the expired medicine and dispose a friend who used you or who just needed you for your convenience or whatsoever. Dispose those and surrender everything to God. Why? Kasi si God nang bahala sa'yo. Si God nang bahala sa kanila. And now, it's February. Late upload ako. Pasensya na. Na-busy po ang inyong lingkod sa pagiging sexy babe. So, pasensya muna at late ako nakapag-upload ng mga videos ko. Actually, napakarami nito pero susubukan ko talagang i-upload lahat. Talagang nag-focus po ako sa sexy babe. Nag-workout ako, nag-diet ako, and everything. I also focus on Q&As and ramp. Pinocus ko po talaga yung sarili ko on that. Kaya I'm very, very, very sorry guys. And yeah, I'll try my best para makapag-vlog palagi. And thank you to those two close friend of mine na vlogger here in Pampanga. Actually, nadagdagan din sila kasi I have a new friend. Mami na siya, pero grabe, ang bait-bait niya. Totoo yung sinasabi nila na tatanggalin lahat ni Lord sa'yo yung mga taong hindi dapat na nasa sa'yo at bibigyan ka ni Lord ng mga taong dapat nakapaligid sa'yo na alam ni Lord na mas ikabubuti mo at naniniwala kay Lord na lahat ng to ay ginagawa niya hindi lang para matuto tayo, kung hindi para magkaroon tayo ng peace of mind. So, for those people dyan na praying for their peace of mind, please surrender all your worries. Surrender all the pains that you have, yung nasa puso nyo. I-surrender nyo lahat kay Lord. Idalangin nyo lahat kay Lord kasi for sure, magiging okay kayo. Believe it, guys, kasi now I am 101% okay because of the friends that I have, because of my family, and a person who always with me. Sobrang blessed ko na doon. Maliban dun sa love na natatanggap ko sa kanila, the care, the enthusiastic, and everything. At least, walang ka-plastikan, diba? And sobrang tipid ko ngayon. This is really, really good thing sa akin. As in. And then, I can go gala wherever I want. Nakakagala na ako. Kahit sino pang kasama ko. Nakakapunta na ako sa ganito ganyan. Nakakakain ako ng ganito ganyan. Without worrying na baka sila hindi makakain ng ganito. So, kailangan mag-share o kailangan pahiramin or kailangan ganito ganyan ganyan. Diba? So, thankful talaga. So, etong disposing medicine na to, it's just like disposing bad vibes, bad energy on you. So, guys, please continue watching me and I'll upload on my social media, sa aking TikTok, Facebook page, and also sa aking YouTube channel. Thank you so much, guys, and God bless you. And sabi nga ng friend ko, we started in zero and it doesn't matter. Basta may passion ka, basta gusto mo, basta kaya mo at alam mong tama ka, wala kang inaapakan na iba, wala kang inaagarapyado, go for it, laban lang. So, advance ko na din on February 12 to February 14 po, nasa tapat kami ng Don Jesus Gonzalez High School. Dito sa Pandakake, selling po, opo, nagbebenta pa din at patuloy pa din pong nagnenegosyo kahit nagtatrabaho na. Bakit hindi? Diba? Go lang ng go, basta may pangarap ka sa buhay. And it doesn't mean na porque may kinikita ka na, hindi ka pagagawa ng another source mo. Maliban sa pagra-racket ko sa pageants, modeling, BA, affiliate, or mga lives, mga stream, syempre, dapat may business tayo. Opo, continuous pa din, nandyan pa rin yung computer shop namin. Pero, still, we need to learn to grow. Alam niyo yun? So, laban lang mga mahal kasi alam ko na darating yung time para sa inyo. So, have a nice day. Diyos ko, may bulunan ko pa sa sarili kong laway. Wala akong lapel kasi nasa bahay. So, nandito ako ngayon sa work ko. Sayang no, hindi ako nakapag-video kasi nung nasa Manila ako eh. Na-busy ako sa tulog kasi puyat ako that time. Nanood ako ng Ikog ni
to. Tama ba? Ayun. So, yes. Dito na lang po ako magtatapos and sana panoorin nyo yung the end of the videos. Hanggang sa huli. See you again, guys. Bye! But wait, there's more. So guys, nasa comment section po, click nyo lang yan kung gusto nyo pong manalo at maglaro, magkapera. Dito po, scatter tayo dyan. So nasa comment section lang po yung link. Ang simple lang pong gawin nito, ang gagawin lang natin is mag-log in. Ayan, may JL, may mga kung ano-ano. Marami dyan guys, marami kayong mapagpipilian. So, gawin nyo lang po yung account nyo, log in guys, and you can play na po agad-agad. So, see you there!